no? Ngayon ko lang talaga 'to na-realize. So, kapag inaway ka, feeling mo nape-personal ka. Sobrang tagal mo na siyang hinahanap, realizing, not realizing pala, na nandun lang siya sa taas ng lamesa. Hi guys, I'm Edge Saldaheno and this is Not Crazy, Just ADHD podcast. Have you ever experienced na spend so much time looking for a thing? For me specifically, itong kunyari yung salamin mo, sobrang tagal mo na siyang hinahanap, realizing, not realizing pala, na nandun lang siya sa taas ng lamesa. Or suot-suot mo lang pala siya. In ADHD kasi, you're very inattentive. Attention deficit yung first two words ng ADHD. Attention deficit, no? Before tayo magsimula sa mga people na sa tingin nila may ADHD sila or sa tingin nila baka may ADHD sila, guys, mag-follow na kayo kasi feeling ko pag dinampasan nyo to, hindi na kayo makapalo ulit. Ganun naman tayo eh. So, huwag nyo na palampasin. And to those that are interested sa mga pinagsasabi ko or think na somehow itong batang to make sense naman, huwag nyo kalimutang i-follow or subscribe. Dito ko ilalagay yung button sa taas. Follow or subscribe in our channel. So, yes. So, sabi nga dito sa note ko, seriously do it now because both you and I know that if you wait, you might forget us. Para yan sa mga may ADHD. So, why am I doing this? No? A few months ago, I was diagnosed with ADHD. With that, hindi naman ako nagulat kasi feeling ko meron naman talaga ako. Hindi lang ako diagnosed. With that confirmation, na-realize ko, ito pala, kaya pala ganito yung mga actions ko way before. Ang sabi dito sa notes ko, instruction manual for a brain I've been trying to operate on hard mode. With the diagnosis na may ADHD ka, na maraming aha moments, kaya pala ganito yung gawa ko, kaya pala iba yung type ng performance ko as per usual, as per normal. Ano yung mga past struggles ko dati, no? Palagi nawawala ng glasses, nakailang palit na ako, kaya hindi nga ako makabili ng prescription glasses eh, kasi pag nawala ako, mahal. So, bibili na lang ako sa Shopee. Another thing, palagi nakaka-forget ng meetings kahit nasa calendar na. Impulsive na palaging nagre-create, nagsisimula lang ng mga projects. Ang daming projects na sinimulan pero hindi natapos. Feeling lazy or scattered or not trying hard. Ito yung sabi sa note eh. Procrastination, palaging nangyayari. Yan yung mga past struggles natin bilang may mga ADHD. I started this podcast because I know, syempre, hindi lang ako yung merong ganito. And I want to spread awareness. Syempre, makagawa rin ng content, sumikat, ganyan. Kasi kulang nga, sabi nga nila, basta may ADHD, kulang daw sa pansin yung mga batang yun. Yun palagi sinasabi nila, typical sabi nila. I want to create a space na we can talk openly about ADHD, figure things out, no, together. Kasi ako bago lang rin ako, adult lang ako na diagnose na may ADHD. So I'm still figuring things out. I'm still looking for things na ano nga ba? Ano nga ba yung pwedeng gawin? Ano nga ba yung situation ng ADHD? Lalong-lalo na dito sa Philippines. I-share natin kung ano yung meron tayo bilang mga people na may ADHD. Kung may makarelate, no, makarelate kayo, comment din kayo. Ganun. Pero, I want to make a disclaimer at the start, no, na I'm not an expert kasi bago nga pa lang ako dito. Bago pa lang akong may ADHD. Bago lang ako na-diagnose. So, I'm not an expert but I'm just sharing yung journey na meron ako. So, let's talk about the interesting things about ADHD. Guys, yung notes ko dito, yung pagsasabihin ko, hindi ko rin masyado sabi ko sa inyo, di ako expert eh. Ginagawa ko lang yung sinasabi sa akin ni Google Gemini. So, sabi dito, ADHD is so much more than the stereotype ng batang kulang sa pansin. Yung, alam mo yun, yung batang sa party, may biglang iiyak, may mag-e-eksena. Hindi lang ganun yung ADHD. Hindi lang yan yung batang yung makulit.
Kasi pag may ADHD ka, it's in between spectrum. Extreme spectrums pa nga minsan eh. Kasi masasabi natin, yung mga may ADHD, paradoxical sila. Merong attention deficit people, meron ding hyperfocus. Hyperfocus, ito yung mga taong sa sobrang focus nila, hindi na nila napapansin yung mundo. Sa sobrang bilis, sa sobrang hyper-focus ko kapag nagbabasa. Ako actually kasi mahilig talaga ako magbasa ng mga libro. I can spend 6 hours magbasa ng libro tapos hindi na ako nakapaghugas ng pinggan, hindi na ako nakapagplansya, hindi na ako nakapaglaba, ganyan. Sometimes di na rin nakakaligo sa sobrang hyper-focus mo. So, you get absorbed in the world. You get too much absorbed in what you're doing na yung things around you parang nawawala na. So, that's it. Parang yung 6 hours ko nakababasa, parang ilang minuto ko lang nagawa. Parang gano'n. Natapos ko na yung libro. Tapos, tapos na. Tapos, gabi na pala. Ganun yung mga realization. Hyper-focus. Another special trait ng mga may ADHD is creativity, guys. Maraming may ADHD talagang very creative people, no? Kasi, masasabi natin silang mga out-of-the-box thinkers. Yan talaga yung mga characteristic nila. Meron na tayong hyper-focus, meron tayong creativity. Pangatlo is emotional side. Hindi ko alam kung sa akin lang, pero sabi kasi dito, hindi ko alam kung sa akin lang, pero sabi kasi dito, yung emotion daw na experience ng may ADHD is in incredible intensity. So, kapag inaway ka, feeling mo na pe-personal ka. Mention rejection sensitive dysphoria. Parang sinusugatan kapag nakri-criticize ka. Actually, oo nga, no. Ngayon ko lang talaga to na-realize. Sabi dito, dapat daw natin i-validate yung feeling na it's not about being too sensitive, pero it's the part of wiring ng mga may ADHD. Lastly, paradox of ADHD. Kasi, yun nga tayo. Kasi kaya natin ang mga example dito, people with ADHD can plan complex events, but struggle with simple tasks. Can plan complex topics, but can remember simple chores. No? The core issue is, yung pinaka-core issue daw natin is, meron tayong constant battle with executive function. What are the executive functions? It's planning, organizing, and timing. So, yun. So, mapapag-usapan natin to along the way at mapag-aaralan ko rin along the way. So, we're going to explore all of it. The good, the challenging, the focusing, and the powerful. So, guys, kung meron kayong natutunan or na-enjoy nyo naman yung pinagsasabi ko, leave a comment below and tell me one thing about ADHD you wish more people understood. Sa mga may ADHD dyan, no? Or sa tingin nila may ADHD sila. Comment below. One thing na sa tingin nyo, sana mas naiintindihan ng tao about ADHD. Tapos, thank you for being here with sa aking first episode. And next week, we're diving probably about the book na I'm reading. And see you next week. Bye-bye!